Alam nyo ba mga boss na merong isang dahilan bakit nahihirapan ka na ma-scale up yung negosyo mo. At yun ay dahil sa iyo mismo. Dahil pabida-bida ka sa negosyo mo. Ayan, so tapusin niyo po yung video na to mga boss dahil tatalakayin natin bakit nahihirapan tayo na mapalaki yung negosyo natin at paano natin yan maiiwasan. So, tapusin niyo po yung video na to mga boss dahil meron akong ilalapag sa inyo na sure ako mga boss na magagamit nyo talaga sa negosyo nyo. Kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Rudy Silvido, isa po akong computer business owner for 6 years. At medyo matagal na po akong nagninegosyo. More than 10 years na po akong nagninegosyo and right now, sinishare ko po yung mga kapalpakan ko po at mga experiences ko sa pagninegosyo no, na pwede nyo pong pagkukuhanan ng aral. So, ma-share ko lang sa inyo mga boss. Dati, mga 6 years ago, naalala ko dati mga boss, pumunta ako sa warehouse ng supplier namin. Naalala ko talaga dati na while nakaupo ako sa isang upuan dahil nag-aantay po ako ng stocks ko. Bale, ako po kasi yung nagpi-pick up dati sa warehouse ng supplier namin. So, habang nakaupo ako mga boss, sobrang problematic ko talaga dati dahil namumroblema ako kung paano ko i-deliver yung ibang order. Kasi ako lang dati mag-isa. And marami akong orders dati. Naalala ko mga 3 order pa yung i-deliver ko. And para sa akin, naisip ko na mahirapan talaga ako kasi ako lang mag-isa. Gawa nga ng nahirapan ako na mag-hire dati mga boss dahil kulang talaga yung kapital ko, kulang yung budget ko, and hindi pa siya ganun ka-profitable yung negosyo ko. Dati kasi mga boss, as a startup business, ako po palagi lahat yung gumagawa sa negosyo namin. Ako yung nagde-deliver, ako yung nag-a-assemble, ako yung technician, ako yung customer service, ako yung nagsi-sales, ako yung procurement, ako pa yung nagbi-video, videographer, photographer, lahat po ng department sa negosyo natin, ako po palagi yung gumagawa. And which is normal lang yun, no, as a startup. And I'm sure na ikaw, as a startup business owner, alam ko yung paghihirap mo ngayon na almost all of the tasks sa loob ng negosyo natin ay ikaw yung gumagawa. 'Di ba? So, may nakaupo ako dati mga boss, ang gusto ko lang talaga is dapat mapasa ko yung trabaho ko na magpi-pick up ng stocks at saka pagde-deliver ng mga orders. Kasi supposed to be iba yung tinatrabaho ko dati, 'di ba? So, yun dapat yung mangyayari kasi alam ko na ang dami pang trabaho sa negosyo ko and nakatinggal lang yun at nag-aantay sa akin na tatrabahuin ko yun. So, ang pinaka-problema ko talaga dati mga boss is kung paano ko mapagkasya yung cash flow ko dati. At gawa nga ng maliit lang yung capital ko dati. So, dati kasi yung startup capital ko is 15K lang. And kung iisipin mo paano ka pa mag-hire niyan kung ganyan lang talaga yung capital mo. And sa negosyo namin mga boss, brand new lahat yung binibenta ko. So kaya capital extensive talaga yung negosyo na napasok ko. So kaya sobrang problematic ako sa cash flow. So naisip ko lang talaga dati mga boss na ang hirap talaga na magnegosyo no, especially kapag limited lang yung capital mo. Pero alam nyo ba mga boss, sabi ko sa sarili ko na hindi talaga ako titigil at hindi yan magiging hadlang. So, naisip ko dati, basta igagapang ko to no matter what it takes. Basta huwag ka lang tumigil sa ginagawa mo. So, based doon sa problema ko mga boss, ang dami ko pong ginawang solusyon. So, una mga boss, umutang po ako sa bangko, no? Nag-apply po ako ng bank loan. And sa kasamaang palad, hindi po tayo na-approve. Kasi yun nga, nagsisimula pa lang tayo sa pagninegosyo. So, second attempt ko mga boss is umutang ako sa mga kakilala ko, sa relatives ko. Pero alam nyo na kung ano yung nangyari. Still, walang magpapautang sa'yo.
dahil wala ka pang napatunayan. So, which is understandable yun. So, buti na lang, meron akong isang supplier mga boss at na-share ko sa kanya yung pinaka-problema ko talaga na sayang yung orders ko, ang dami kong orders, ang iba ay hindi ko ma-cater, hindi ko ma-serve dahil yun nga, limited ako sa kapital. So, buti na lang talaga mga boss, nung na-check niya yung financial records ko and then yung records ko sa kanila na maganda daw yung history ko. So, ayun, meron akong isang supplier mga boss na nagtiwala sa akin. So, dahil dun mga boss, binigyan niya po ako ng terms or credit limit. So, nag-umpisa po kami sa 5 days hanggang sa naging 10 days, hanggang sa naging 15 days, hanggang sa naging 30 days. Ayun, malaki po talaga yung pasasalamat ko dati dahil doon. So, do'n ko lang napagtanto mga boss 'no, after kong nagkaroon ng credit limit sa mga suppliers ko, do'n ko napagtanto na hindi ko na pala kailangan na mangutang pa sa bangko or hindi ko na kailangan na tumanggap pa ng mga investors. Kasi sapat na yung credit limit na galing sa mga suppliers ko. So, since din mga boss 'no, dinuplicate ko yung gano'ng klaseng senaryo na every time na meron akong supplier, dapat ay magiging okay yung transactions namin, dapat maganda yung relationship ko sa kanila, at dapat if meron silang binigay sa akin na terms, siyempre utang yon. So, dapat yung nasa mindset ko talaga dati, dapat ko yung bayaran on or before the due date. So, yun yung prinsipyo ko talaga. And since din mga boss, no, lahat ng supplier na nakasalamuha ko or naging partner ko ay ganun po palagi yung ginagawa ko. So, dahil dun mga boss ay hindi na ako masyadong namumroblema sa cash flow. Kasi kaya ko nang paikutin yung cash flow ko dahil yun nga, meron akong supplier na sumusuporta sa akin. So, dahil dun mga boss, kung dati ay hirap ako na mag-hire ng tauhan, ng riders, dahil yun nga, kapos ako sa cash flow. So, ngayon, meron na po ako mga na-hire na mga tao ko. And also, in other departments, I already have some staff that are working for me para ma-sustain yung business. So, ayun mga boss, no? Back dun sa topic natin na isang dahilan bakit nahihirapan ka na scale up yung negosyo mo is dahil din yan sa'yo. Dahil ikaw yung pabida-bida sa negosyo mo. So, let me explain mga boss, no? Ito, especially sa mga startup business, akala kasi natin dati mga boss na dapat tayo yung pinakamagaling in every department. Which is good yan. Dapat naman talaga tayo yung pinakamagaling dyan. Ang punto ko lang talaga mga boss, mahihirapan ka na scale mo yung business mo kapag ikaw lang mag-isa. Bakit? Kasi yun nga, ubos yung oras mo. Kasi imagine mo, ikaw pa yung taga-deliver, ikaw pa yung technician, ikaw pa yung nagsisales, ikaw pa yung marketing. So, mauubos talaga yung oras mo dyan. At talo ka sa ibang negosyante, ibang computer business owner na magaling na magpasa ng trabaho sa mga tao nila. So, ang pinaka-teknik ko lang talaga mga boss is, syempre, dapat lahat ng trabaho ko on hand ngayon is dapat mapasa ko yan sa mga tao ko. Paano? So, simple lang po yung ginagawa ko. I'm sure na meron ka ng mga tao ngayon. Of course, ikaw yung magtuturo sa kanila kung ano yung gagawin nila. Syempre, you need to teach them, 'di ba? And then ikaw yung mag-i-impose ng kung ano yung standards mo. So, sa akin mga boss, hinahayaan ko talaga yung mga tao ko na magkamali talaga. Kasi doon sila natututo. At hinahayaan ko rin yung mga tao ko na mag-isip talaga kung ano yung much better na solusyon sa problema na yan. So, gano'n lang po kasimple, no? Very basic lang talaga and dapat para mapasa mo yan lahat is dapat documented siya lahat. So, bakit ko nga pala 'to sinishare sa inyo ngayon mga boss? So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil bilang isang computer business owner 'no, naniniwala po ako mga boss na ang isang bagay na sobrang pinakamahalaga sa atin
or yung pinakamalaking investment natin sa negosyo natin is yung oras natin. So kaya it's very important na ilaan mo yung oras mo sa mga bagay na sobrang importante sa negosyo mo. Kasi ang problema natin dito mga boss, kapag ikaw palagi yung gumagawa ng lahat ng bagay sa negosyo mo, sure ako mga boss na mauubos yung oras mo. Tayong lahat as business owner, as computer business owner, meron lang po tayong 24 hours, 'di ba? So dapat mabalance natin yung oras natin at malaan natin dun sa mga sobrang importanteng bagay sa negosyo natin. So of course, at the end mga boss, kapag palagi kang busy, palagi kang ubos yung oras mo sa mga bagay na simpleng bagay lang, no, na supposed to be yung mga tao mo na yung gumagawa niyan, darating yung time mga boss na mabu-burn out ka. And which is, yan yung something na ayaw ko talagang mangyari sa atin. Kasi kapag burnout yung business owner, doon na nagkakaproblema yung negosyo mo. Hindi ka na makakapag-isip ng mabuti and affected po lahat ng decision making mo sa loob ng negosyo mo. So, ayun lang, kung isa kang computer business owner na naghahanap ng mga kasamahan, no? Or naghahanap ka ng mga kakampi, so invite ko po kayo. Meron po tayong Facebook group na lahat na nandun ay mga computer business owner. So, pwede po tayong mag-usap-usap doon. Pwede po tayong magtulungan. So, ayun lang. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!